Inalmahan ng mga jeepney drivers ang naging hakbang ng Malacanang na bawiin ang pagpapatupad ng dagdag singil sa pasahe na dapat sana'y nagsimula ngayong araw. Masama po ang loob ng mga PUV driver na sumama po sa malawakang tigil pasada at kilos protesta ngayong araw dahil pisong dagdag sa pamasahe na nga lang ang kanilang hinihingi kay Pangulong Bongbong Marcos ay naunsyami pa. Kaya naman apila din ng mga jeepney drivers na hindi sapat ang 5,000 pesos na ayuda na binibigay ngayon ng gobyerno, lalo na ngayong ilang linggo nang walang humpay ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kunin natin ang live report ni TJ Mendoza. TJ, ano ito? Hanggang ngayon lang bang ang kilos protesta? Wala na bukas? Alex, hindi titigil ang grupong Piston sa isinasagawa nilang tigil pasada. Dahil wala pa raw ginagawa ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagsingit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Bukas, Alex, tuloy ang kanilang tigil pasada at ang kanilang destinasyon sa kilos protesta patungo na sa Malacanang. Hindi makadaan ang mga Natuloy ang malawakang tigil pasada ng grupong Piston ngayong araw sa kabila ng pangako ng Malacanang na magdaragdag ng ayuda na ibibigay sa sektor ng transportasyon na lubos na naapektuhan ngayon ng pandaigdigang krisis sa langis. Sabay-sabay ang transport strike ng grupo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila na nagsimula kaninang alas 8 ng umaga. Sa Philcoa sa Quezon City, hindi alintana ng grupong Piston, Bayan at ng UP Transport Group ang sikat ng araw para maiparating ang hinaing ng mga tsuper. Yung ginagawa nilang programa na sinasabi nila na ayuda na hindi naman nararapat para sa amin dahil magkano lang yon, 5K. Kita nyo, 2 linggo na, magtatatlong linggo na pagtaas ng diesel, pero kami nagdudusa pa rin. Reklamo ng UP Transport Group, hanggang ngayon raw ay hindi nila natatanggap ang ayudang 5,000 piso mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at kung matatanggap raw nila yan ay hindi naman magtatagal ang 5,000 halaga ng ayuda dahil linggo-linggo kung magtaas ang gasolina. Galit rin ang transport group sa laban bawi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang magpahayag ito kahapon ukol sa pagbawi ng pisong taas singil sa pamasahe. Nagulat pa nga siya nung pagkagising niya raw, puro yun ang laman ng balita. Kaya nga agad niyang tinawag ang DOTR. Kita mo, piso lang ang hinihingi namin. Hindi niya pa ibinigay. Bakit? Hindi ba kami naghihirap? Hindi ba kami isang mamayang Pilipino na nagdudusa? Sana tinitimbang niya. Para sa UP Transport Group, ayaw nila ng tigil pasada. Pero wala raw silang magagawa dahil sa ganitong paraan daw nila maipapakita ang kanilang reklamo sa gobyerno. Sana raw ay maintindihan ng mga commuter ang kanilang ginagawang tigil pasada dahil lugi sila sa taas ng presyo ng gasolina. Kaya ang kanilang gusto, ibasura na ang excise tax at ang VAT na dagdag pasakit sa mga tsuper. Para naman kay Piston President Modi Floranda, successful o matagumpay raw ang kanilang tigil pasada na nilahukan ng iba't ibang grupo sa iba't ibang bahagi ng NCR. Sa ngayon ay nagkakaroon tayo ng program kaugnay dito sa nagaganap na transport strike na kung saan ay laban ito doon sa patuloy na napagtaas ng presyo ng petrolyo at yung ating lehitimong mga panawagan, yung pagtanggal sa excise tax sa VAT at yung pagbasura sa old regulation law sapagkat halos 28 years na nagpapahirap hindi lamang sa hanay ng mga driver at operator kundi sa ating mga mamamayan. Naparalisa raw ng Piston ang major roads pero ayon sa ilang mga mananakay na aming nakausap kanina ay naging maayos ang daloy ng trapiko at walang problema sa kanilang pagsakay dahil sa mga libreng sakay ng ilang ahensya. Una, dapat hindi yung pamasahe ang binawi ni Bongbong Marcos. Dapat ang binawi niya yung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil ito yung nakaka-epekto hindi lamang sa sektor ng transport kundi sa ating mamamayan. manggagawa at mamamayan o nakikinig
isa dito sa laban na ito. Alex, kanina bago tayo magsimula dito sa ating pagtayo dito para magbalita, ay nakita rin natin si Manibela President Mar Balbuena. Sinubukan natin siyang tanungin kung sasama na ba ang kanilang grupong Manibela dito sa sinasagawa ng piston na transport strike. Ang sabi ni Mar Balbuena, tinitimbang pa nila ang magiging aksyon ng kanilang grupo. Nakikipag-negotiate pa kasi sila sa Kongreso para matanggal nga o maibasura yung VAT at excise tax. O sakali man na hindi matutupad yung piling nila na ibasura na yan ng Kongreso, tila tutuloy na rin ang kanilang grupo at sasama sa piston para sa mas malawakang tigil pasada. Alex. TJ, hindi ba nila alam na aprobado na sa dalawang kapulungan ng Kongreso yung bibigay ng emergency power sa ating Pangulo para suspindihin o bawasan yung excise tax? Wala ba silang tugon dito? Sa 4-day work week, magtiis po. Alam nila, Alex, yung naging hakbang ng Kongreso at ng Pangulo tungkol dyan. Pero ang gusto nila, maramdaman na nila yung mga nabanggit na ng Pangulo at ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kung kaya tinitimbang pa rin nila, dahil ang banggit sa atin ni Mar Balbuena kanina, nakikipag-negotiate pa sila sa ating mga kongresista. Alex. Sa iyong pag-iikot dyan, TJ, marami ka ba rin ba napansin na ilang mga jeepney drivers ay bumiyahe pa rin at naghanap buhay pa rin? Ibasura ang oil deregulation. Tama, Alex, sa buong araw ng ating pagko-cover ng mga sinasagawang kilos protesta at tigil pasada, marami pa rin tayong nakita mga jeepney drivers at super dito sa palibot at dito sa Welcome Rotonda particular at maging dyan sa Quezon City o sa Quezon City Circle at sa Commonwealth. Kagaya nung nabanggit natin sa report natin, sinubukan nating tanungin yung ilan sa mga commuter natin kung naramdaman ba nila yung bakit nila sa atin ay naging smooth naman yung kanilang pagsakay dahil natin sa ibang libreng sakay ng ibang ahensya at maging yung kumbaga hindi pa naman lahat nila ay lumalahok na dito sa tigil pasada. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, TJ Mendoza. Mata natin, dyan po sa ginagawang rally ng ilan po nating grupo ng Transport Group. Thank you.